Everybody say, praise the Lord. Pakibasa po ang 2 Chronicles 7:14 to 16, Sister Leah. Praise the Lord. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land. Now mine eyes shall be open, and mine ears attend unto the prayer that is made in this place. For now have I chosen and sanctified this house, that my name may be there forever, and mine eyes and mine heart shall be there perpetually. Praise the Lord. Let us pray. Hallelujah. How great thou art. Maraming salamat po, Panginoong Kristo, kahit naman sa pagpabalik niyo po sa bawat isa dito po sa inyong sanctuaryo, sa aming samba sa hapong ito, sa evangelistic service. I pray, pagpalain niyo po ang lahat ng bahagi ng aming samba. Pagpalain niyo po ang mga buhay na pasalamat, testimonyo ng inyong mga anak, at lalo't higit sa lahat, pagpalain niyo po ang inyong mga mensahe na ibig niyo pong iparating, ipaintindi sa bawat isa, upang kami po ay makakagawa ng inyong ayon sa inyong mga pangako, ayon sa inyong kalooban, ayon sa inyong kinalugdan. Now I pray, be with us in thine own mighty way, surround us with your angels, cover us with your precious blood, so that no evil can harm us nor can disturb us. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Everybody say, praise the Lord. Right, please be seated. Okay. Praise the Lord. So, to God be the glory, kasi kababago lang kasi yung testimony ni Sister Lenlen about sa paggamit ni Lord Jesus kay Pastor Samuel Gabre. So, na-carried niya sa pinakalas na niyang ano. But anyway, sa mga anak ng Diyos, walang patay, puro buhay. There is no death in the path of the righteous. Praise the Lord. Lahat tayo ay buhay. Basahin po natin ang Proverbs 22 verse 6. Pakibasa po, Sister Leah. Praise the Lord. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ayan. So, yung nagbasa si Sister Leah, nung dumating ako dito sa Holy Place, parang kapapanganak pa lang nila, no? Pagdating ko sa Holy Place, hindi tumagal, lumabas na si Sister Leah at saka si Sister Leslie. Kambal ito sila, no? Na anak ni Sister Emma at saka ni Brad Charlie. Nung sila ay tinuruan ng kanilang mga magulang na matrained sa kaligtasan, tingnan nyo sila, hindi na nag-depart. Praise the Lord. At hindi lang sa batch ni Sister Emma na mga magulang, kahit yung mga magulang na dati young people pa noon na datnan ko, like Sister Edith, no? Saka si Brad Bernard. Nadala nila yung mga anak nila na na-trained nila. Ngayon, nagpatuloy kahit nasa Canada sila, hindi nagbago yung kanilang buhay spiritual. Kahit gaanong tukso at gaanong liberated ang Canada, pero sila nanatili pa ring alipin sa katuwiran. Praise the Lord. So marami akong nakitang mga bata. Katulad mamaya, meron tayong gagawing recital, no? Para sa mga children. Natutunan nilang magtugtog, natutunan nilang kumanta, at hindi lang yan, natutunan nila ang kaligtasan. So importante ma-trained sila. Kahit sa pangako ng Diyos kay Abraham, it is a long-term and it is a long-range plan. This is generation to generation, covenant of God to the life of Abraham. So hanggang dumating sa buhay natin, and we must carry on these commandments of God. Anong inutos ng Diyos kay Abraham para sa kanyang mga anak? Basa po. Genesis 18 verse 19. Praise the Lord. For I know him, that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the Lord to do justice and judgment.
that the Lord may bring upon Abraham that which he hath spoken of him. You see? He will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the Lord to do justice and judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which he hath spoken of him. So merong koneksyon ang kaligtasan sa mga tao na hindi pa ipinanganak sa buhay natin, sapagkat tayo ay maging instrument ng Diyos para sila maligtas. To train children like Ma'am Alma Benedicto Gonzales. Hiningi niya kay Lord Jesus na buhayin pa siya dahil meron pa siyang gagawin. Now, what important is that task na bakit binuhay pa siya ni Lord Jesus? Her prayer was granted. Suppose, wala na sana siya kahapon. Ayon sa kanya, yung minto daw bigla yung kanyang paghinga. Pukpok daw ng pukpok niya yung dibdib niya just to be revived. It was granted. So ano ang nakikita nating possibility na gagawin niya? Of course, that she shall be a light, a blessing to her family. Praise the Lord. Para maging blessing siya sa kanyang family. To shed light, the way of salvation. Ganon ang reason bakit binuhay pa tayo ni Lord Jesus Christ. Para ituro natin ito sa ating mga anak. Basahin pa natin ang Deuteronomy 4:9. Praise the Lord. Only take heed to thyself, and keep thy soul diligently, lest thou forget the things which thine eyes have seen, and lest they depart from thy heart all the days of thy life, but teach them thy sons and thy sons' sons. Yes. Kung ano yung natutunan natin sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, we have to take heed ourselves lest we forget. Baka makalimutan natin, tapos magpakabulag-bulag tayo sa katotohanan, doon na tayo mulat sa kasalanan, sa kamunduhan, sa kalayawan. Ayaw ng Diyos mangyari yun sa buhay natin. Kinakailangan tayo po must take heed and must not forget what we have seen, what we have learned, what we have applied sa buhay natin, na by the Word of God, ito yung naging way ng ating kabaguhan sa ating buhay, way sa kaligtasan ng ating buhay sa sanglibutang ito. Kaya ituro din natin ito sa mga kabataan. Ako hindi ko nga akalain someday I become a father of 5 children. Yung isa nag-graduate na. Yung 4, pasalamat ako kay Lord Jesus, nandito pa rin sila sa mundo with me serving God. Praise the Lord. Sino ba mag-akala I came to the holy place at the age of 16? Sino mag-akala time will come, you will be a family man. Pero ang purpose ng Diyos yan, para ituro ko sa mga bata. At thanks to our Lord Jesus Christ, hindi lang mga anak ko ang tinuturuan ko, kundi marami na. No? Ang aking membro dito sa Davao Congregation, being taught by the Word of God, na na-inherit ko sa father-in-law ko, si Pastor Samuel Gabriel the late, na nadatnan ko yung mga members niya. Hanggang ngayon, nandito pa rin yung iilan na naiiwan. Then, kinakailangan ipagpatuloy yung kanilang narinig kay Pastor Samuel Gabriel para makapagpatuloy dyan sa kaligtasan. And it so happened, nagkaanak yung mga membro ni Pastor Samuel Gabriel. Ito na nga, kasama ko na sila ngayon dito. Nandito na tayo ngayon. So, teaching, preaching must continue sa bawat isa sa buhay natin. So this is the reason why we train our children. Praise the Lord. Para ipagtaguyod, ipagpatuloy ang mga bagay na ito. Basahin pa po natin. Pakibasa po sa Psalm 78:3 hanggang 6. Praise the Lord. Which we have heard and known, and our fathers have told us. We will not hide them from their children, showing to the generation to come the praises of the Lord, and His strength, and His wonderful works that He hath done. For He established a testimony in Jacob,
and appointed a law in Israel, which he commanded our fathers, that they should make them known to their children, that the generation to come might know them, even the children which should be born, who should arise and declare them to their children. Yan. Kabibisita lang po namin sa Madsayap congregation. Nung nag-Sunday school na po yung young people, I saw who attended the Sunday school. Tinitingnan ko yung mga face nila. Sabi ko, itong mga batang ito, nung pagpunta ko dito, ang liliit pa nito. Pag inayaya kong lumapit sa akin, takot pa. Pag ginahawakan ko, pinipraise the Lord ko, nagtatago sa kwarto. Kumbaga pa, napaka-bata pa nila at that time. Nung nagbisita ako doon, na-realize ko, ang bilis mablas silakihan ng mga bata. They perform choir, they perform the work of the ministry, tumutulong na sila doon. Kasi nagtipon ang mga young people ng Madsayap dahil nga walang klase. Face to face na pupunta sila sa school with the children, with their teachers, kaya stay home sila, kaya nagtapok sila dito, nagtipon. At yung mga bagong bata na bagong silang, tumatakbo na sila. No? Rumarami, sabi ko, Lord Jesus, hawakan mo yung mga children. I-preserve mo sila, i-sustain mo sila. Sapagkat ang mga nauna ninyo na mga anak, unti-unti na rin silang niredeem ninyo sa sanglibutang ito by letting them sleep, na pinapatulog nyo na sila, pinapahinga nyo sila. So yung mga new generations na naging successor ay lumalaki na. Lord Jesus, preserve us all together. Kailangan ma-preserve tayong lahat. Wala namang makapagbigay sa atin ng tunay na kaligtasan na wag nating pakawalan, wag nating hintuan, wag nating talikdan, wag nating baliwalain. Scripture lang, Holy Scripture. Basahin po natin ang last verse, 2 Timothy 3:15. Praise the Lord. And that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. See? Simula nung bata ka pa, nalaman mo na ang banal na kasulatan na naggawa sa iyo na able na maging wise ka para sa ikaliligtas mo sa pamagitan ng pananampalataya na nariyan kay Kristo Jesus. Naalala ko nung bago pinanganak pa yan si Leia, kasama ng kanyang kambal. Dinescribe namin, para lang niyang bote ng pamili, Coke, kalaki. Siyempre kambal sabay. At the same time na isang buntisan lang, kaya paglabas, parang lang yung family Coke, nakita pa yung nila, yung tiyan nila, parang transparent. No? Parang hindi pa nagkaroon ng kulay yung balat nila, parang transparent pa. Pero ngayon, hindi na kasing laki ng bote ng Coke, Sister Leia. Praise the Lord. Hindi ko na lang i-describe gaano kalaki. Di ba sino mag-akala niyan? Si Brad Ruben, nung pumunta yan dito, Moridas, guyod-guyod pa yan nila si Rebreb, guyod-guyod pa lang niya yung mga Sinoynoy, mga Sipunon pa yan, galing doon sa Tungawan. Ngayon, grabe, ang laki na ng tulong nila dito sa trabaho. Sila na ang gumagawa ng mga gawain dito. Si Cyril, ang liit pa yan. Tsaka si Clint, grabe. So, tingnan mo, dahil naturuan sila, na-preserve sila. Sila naman magtuturo someday. Kanina, sabi ko, sino kaya ang maging katuwang ni Brother RJ someday sa computer work sa online service natin? May nag-voluntary kanina sa pamilya ng mga Duterte. Praise the Lord. Hindi nyo ba alam, may mga members tayo ditong mga Duterte? Oo. So yung pamilya niya, may isang young people nag-volunteer. Pastor ako, volunteer ako. Basta wala lang akong pasok, mag-a-assist ako. Kasi balak namin bibili ng malaking table dito para yung dalawang worker natin, kahit magtabi sila, isang table lang sila. Teamwork kasi yan Importante ito. Kaya sabi ko, salamat.
Lord Jesus, na may nag-volunteer. Kailangan talaga yan sa gawain natin. We must perform better things for better work of the ministry para sa ganun ma-enhance yung ating ministry to the Lord's glory, for God's glory and for God's kingdom. Praise the Lord. So hindi ko na gaanong pahabaan kasi umuusok na yung mga kamay ng mga children na magpi-perform mamaya ng recital. Hanggang dito na lang po ang mensahe sa evangelistic service para matunghayan na natin yung mga performers that is being trained, no? And today is the day of their recital. Praise the Lord. Magsitayo po lahat at let us proceed to our closing prayer. Hallelujah. Let us all pray. How great thou art, O Lord my God. Maraming salamat po, Panginoong Hesukristo, kahit paman sa buhay ng bawat isa, lalo't ng mga kabataan na natitrain po para sa gawain, para sa ministry, how to play, how to sing, and how to preach, and how to teach. At ano pa, ang how to stand in the fear of God. Kaya, Lord Jesus, marami pong salamat, at marami pong salamat sa pag-preserve nyo sa buhay ni Sister Alma, dahil meron pa po kayong ipapagawa po sa kanya. Kaya you are wonderful and you are miraculous God. Kaya dalangin ko po sa inyo, i-lead niyo po siya, ano mang gagawin niya, ano mang ipapagawa niyo po sa kanya, that she might be fruitful into your vineyards. Hindi lang sa kanya, but to all of your people, lahat sa amin ng inyong mga anak, we should have something to be done para po sa inyong kaluwalhatian, para po sa inyong pag-propagate ng inyong gospel sa ikaliligtas ng marami pang mga kaluluwa. At sa mga gawain pa na pinapagkaloob niyo po sa amin. Marami pong salamat. Kayo po nagsabi, ano man hingin niyo sa aking pangalan ay ipagkaloob ko. In Jesus' name, Amen. Everybody say, praise the Lord. Okay, please be seated. Those who would like to witness the recital, you may remain at your seats. Praise the Lord.